Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang pagmamahal ng Diyos ay ikanyang ipinakita sa atin nang siya ay nagpasan ng krus. Ang krus na kanyang pinapasan ay mabigat, pero lahat ng ito ay kanyang kinaya para lamang sa atin. Ngunit hindi lamang natatapos sa pagpapasan ng krus, sapagkat ang krus na kanyang pasan-pasan, dito rin siya ay ipinako sa krus, hanggang siya'y malagutan ng hininga at mamatay. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tanda lamang ng kanyang dakilang pagmamahal. Ganoon ang Panginoon, maging ang kanyang sarili ay kanyang inialay para sa sangkatauhan. Tulad nga ng Panginoon, tayo rin ay gumagawa ng munting sakripisyo para sa ating mga mahal sa buhay. Maging ang ating sarili ay handa nating kalimutan at handa nating ialay para lamang sa kanila. Tunay nga na ang pagmamahal natin ay dalisay. Ang pagmamahal natin sa kanila ay tunay. Kung papaano ang Panginoon sa atin ay nag-alay ng buhay at sa atin ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan at sa atin ay nakapagliligtas, tunay nga na tayo rin ay tinatawagan ng Panginoon na sa isa't isa ay maging mapagmahal. Alam niyo po, kapag ang isang tao'y nasa bingit ng kamatayan o malapit ng sumakabilang buhay, at pag nakita mo na napakarami niyang pinagdaan ng paghihirap, marami niyang pinagdaan ng pagsubok, maraming pinagdaanan ng mga krus na kanyang pinasan, sasabihin na lang natin, ngayon pa lang, hindi pa siya pumapanaw, pero bayad na ang kanyang mga naging kasalanan. Siguradong siya'y pinatawad na ng Panginoon at tatanggapin sa kanyang kaharian. Dahil sa mga krus, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga naging paghihirap at mga pagtitiis na kanyang tinanggap. Sa kabila nito, ito ang naging batayan upang siya'y mapatawad, upang siya'y maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Ngunit hindi lamang ito ang magiging batayan. Ang isa pa ay ang pagkakaroon ng pusong mapagmahal, pusong mapagpasalamat, pusong mapagpatawad sa kapwa. Kapag ikaw ay isang taong puno ng papupuri at pagpapasalamat at pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, wala kang nakikitang masama, kundi ang nakikita mo lagi ay ang mabuti. At ito'y nagdadala sa iyong puso ng kagalakan, ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagmamahal. Kapag ikaw ay lumaki, at ikaw ay naging matured na ang naranasan mo ay puro pagmamahal at kabutihan ng Diyos, ito rin ang laman ng iyong puso at ito rin ang iyong ibinabahagi sa iyong kapwa. At ikaw rin ay laging umuunawa, laging nagmamahal, at lagi nagpapatawad sa isa't isa. Walang puwang ang galit, walang puwang ang sama ng loob, walang puwang ang panghihina sa pananampalataya. At ito maaari maging batayan ng Diyos upang ikaw ay maging karapat-dapat sa kanyang kaharian at tunay nga na magkaroon ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Kung ang paghihirap, pagdurusa, ang mga pasanin sa krus, at maging ang kagalakan ng pasasalamat at ang pagpupuri at ang pananampalatayang matatag at matibay, tunay nga na tayo maging kalugod-lugod sa Diyos sa anumang pamamaraan na ating nararanasan sa araw-araw. Mayroong dalawang uri ng tao. Yung una ay yung handang magsisi, handang magbago, handang humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Matapos ng lahat ng ito'y nagbago naman. Pero matapos ang ilang linggo o ilang araw, bumalik ulit sa kasalanan. At pagkatapos, humingi ulit ng tawad,
at nangako ulit na magsisisi at magbabagong buhay. Pero pagkatapos ulit ng ilang linggo at ilang araw, bumalik ulit sa kasalanan. Ang tawag dito ay taong marupok, taong mahina, taong hindi kayang paglabanan anumang kanyang naging pagkukulang at palitan ng kabutihan at katapatan. Pero para sa isang taong mahina at marupok at makasalanan, dapat siya'y manindigan sa kung ano yung dapat niyang baguhin at pagsisihan at maging seryoso at maging totoo sa kanyang mga salita na handang magsisi at magbago. Doon mo makikita na lumalago at lumalalim at tumatatag ang kanyang buhay pananampalataya sa kanyang relasyon sa Diyos at sa kanyang relasyon sa kanyang kapwa. Kung ang una ay makasalanan, ang ikalawa naman ay mayroong katapatan, mayroong pagmamahal, mayroong pananampalatayang matatag at matibay. At ang unang hangarin niya ay hindi ang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Naglilingkod, nagmamahal, nagmamalasakit, ibubuhos ang lahat, kakalimutan ng sarili para sa kanyang magulang, para sa kanyang kapatid, para sa kanyang mga anak, para sa kanyang asawa, para sa kanyang pamilya, kahit na nga mawala yung para sa kanya, pero wag lang yung para sa iba. Hindi inuuna yung sarili, kundi inuuna yung mga taong mahal niya. Kahit na siya mismo'y napapagod at nahihirapan, kahit na siya mismo'y nasasaktan, kahit na siya mismo'y para bagang ibig-ibig ng sumuko at mawala ng pag-asa sa buhay, pero matapang at lumalaban at handa pa rin gawin ang lahat ng mabuti at ng may katapatan para lamang ang kanyang mga mahal sa buhay ay paglingkuran. Inilalapit niya sa Diyos ang bawat isa. Tinuturuan niya ng mabuti ang bawat isa. Ipinangangaral niya kung ano mang yung tama at kung ano yung mabuti at kung ano yung banal. Ngunit sa kabila nito, ngayong linggong ito sa ating panalangin at pagninilay, ang ating pinagtutuunan ng pansin ay yung kung sino yung pinakadakila. At ang sinasabi nila, yung nauuna ay mahuhuli at yung mahuhuli ay nauna. Maliwanag na hindi tinitingnan ng Diyos na dapat na pinakamatas ka, na dapat pinakauna ka, kundi tinitingnan ng Diyos ay yung kabutihan ng iyong puso at yung kapakumbabaan. Na sana mayroong malasakit sa kapwa at hindi ang sarili lamang. Sapagkat mayroong mga taong inuuna ang sarili habang ang kapwa naman ay inaapakan. Itinataas ang sarili habang ang kapwa naman ay sinisiraan. Inuuna at itinataas ang sarili samantalang ang iba naman ay parang baliwala na lamang. Para bagang ang sarili lamang niya ang nakikita. Siya lang ang magaling, siya lang ang tama, siya lang ang mahusay. Samantalang iba, laging may pagkakamali at walang ginawang tama at mabuti sa kanilang buhay. Mga minamahal na kapatid, tayong lahat pantay-pantay sa mata ng Diyos. Tayong lahat sama-sama at sabay-sabay na maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Maging dakila sa Diyos na mapagmahal. At sana ito ang maging pamantayan na tayo maging kalugod-lugod sa Diyos na ginagawa natin ang lahat para siya'y papurihan at pasalamatan. Maaaring kung minsan tayo ay nasasaktan at nahihirapan, ngunit sana'y mas mangibabaw ang ating pagmamahal sa Diyos na ating sinasampalatayanan. At ito ang maging daan upang makamit natin ang gantimpala na buhay na walang hanggan at kaligtasan. Amen.